Hi! You're watching Pinoy Scoop, your daily entertainment news channel in the Philippines. When sa family, lingid sa hindi nila alam kung gaano kami ka-close to when as he's my mentor. He managed my career for quite some time, and alam mo si Direk Wen, master yun sa lahat eh. Alam niya paano ang career path mo. Tinuruan niya ako kung paano maging on time, kung paano mahalin ko yung trabaho ko, kung paano makisama hindi lang sa kapwa-artista, kung paano makisama ultimo sa kalit-liitan na crew. Tinuruan niya ako paano maging professional, kung paano pag-aralin yung script, at tinuruan niya ako maging grateful. Paano mo naalaman sa nangyari ko? Anong reaction mo ng balita? Sino nakapagdala? Actually, as everyone, like everyone else, I was surprised. Nagulat talaga ako. I'm an early morning person. Maaga ako gumigising, I jog. Then, I was scrolling on my Facebook. Doon ko nalaman. Noong una, hindi ako makapaniwala. Then, I called Direk Wen's driver, Rico, if it's true. Tapos sabi niya, yes, Kuya DJ, andito kami sa ospital. Sabi ko, can I go sa ospital? Sabi niya, sige, mukhang hindi ka naaabot dito, just go to Arlington. Sabi ko, sige, diretso na lang ako sa Arlington. Then I saw Direk Wen. Hindi ako makapaniwala because naalala ko siya, full of life yun. And yun, hindi ko naman siya pinabayaan hanggang sa huling binantayan ko siya. Kaya naabot ako yung body niya while he was inbound, habang nililinis nila. I was there alone, and I was looking after him because kasi everybody was taking care, inaayos sila yun, kasi ako lang nagbabantay para mabantayan din. Yun, up to the last time. The last time na gumawa kami ng movie ni Direk was Moron, Private Benjamin. Moron 5.2 and Private Benjamin. Meron nga kami dapat gagawin because he was texting me, sabi niya, DJ, kumusta ka na? Na-follow up ka na ba? Because we were starting a new teleserye sa ABS-CBN. Ano ba napapansin sa kanya? I saw him in Green Hills, Sabi ko, Direk Wen, why are you coughing so hard? Sabi ko, you have to pa-check mo yan because hindi yata maganda masyado. Ubo ka ng ubo. Hindi, okay lang ako. Hindi. May ubo lang siya. Somehow, feeling ko may connection eh. At the same time, siguro, he was so stressed na nakita yung kapatid niya fighting for her life. Nakadagdag sa stress niya. So, sir, last message na Direk Wen, maraming salamat sa lahat ng naibahagi mo sa industriyang ito. Hindi lang sa katulad ko, sa mga taong nabahagian mo ng iyong pagmamahal at ang iyong kaalaman. Hindi ka nagmaramot, Direk Wen, sa aming mga baguhan at sa mga patuloy na maghahanap ng puwang dito sa industriya. At siya ang boses ng naming mga maliliit at siya ang boses ng mga artista kung may gusto kami. Yun ang mamimiss namin ka. May mga plan pa ba ang ABS na dapat pagsamahan ng Meron kaming, kasi pinag-usapan na namin. The last time Direk Wen texted me was a few days before he died. He was following up because we were supposed to do a teleserye and we were supposed to do 3 more movies yata with Star and Diva.
Because sabi niya, DJ, inaayos ko na lahat. Sabi niya, magsistart na tayo. Ito yung career path mo. Ito yung uling gagawin mo. Ito yung uling gagawin mo. So, salamat Direk Juan, kahit di tayo masyado nakikita. You're still looking after my well-being. Napakabuti mong tao. Thank you, Juan. Thank you. Lagi akong thank you sa kanya. Kahit di kami nakikita, hindi ako nakakalimot sa kanyang bumati at magsabi na, Direk Juan, happy birthday. Direk Juan, Merry Christmas. So, bibigyan na kaya sa ibang director yung Well, I know ABS-CBN is going to push with the project, knowing them. Direk Juan's tribute nila kay Buchoy. I don't know if it's going to push with that. It's a good project. It's called Buchoy, so let's see. Okay sir, kung ka man ngayon direct, ito kami. Kailang, Direk. Yeah, Direk Juan, okay lang kami rito. I know it's so sudden din para sa'yo. It's so untimely. So, kung na-surprise ka, na-surprise din kami. Sayang, marami pa naman tayong gagawin. Marami ko pang may babahagi sa industry ito, hindi lang sa amin. Masyado pang maaga. Pero kapag tinawag ka na nga talaga ang langit, lahat yan may rason. Everything happens for a reason. Hindi ako naniniwala. God has better plans for all of us. And yeah, sabi ko nga, siguro kulang na ng langit siya, kulang na ng mga anghel sa itaas kaya tinawag ko siya. Thank you for watching today's entertainment news here at Pinoy Scoop. Please don't forget to subscribe. Just click on the subscribe button below.